Nagsagawa ng 2 araw na roundtable discussion ang Committee on Rules sa Maynila kasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya para sa panukalang pagtatag ng kauna-unahang government-owned or controlled corporation sa rehiyon. Layunin ng Parliament Bill No. 34 o ang Charter of the Bangsamoro Development Corporation na isulong at panatilihin ang paglago ng ekonomiya pati na rin ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa buong BARMM. Sa ginanap na roundtable discussion, naging sentro ng usapin ang institutional framework ng GOCCs pati na rin ang mga sistema ng kompensasyon na siyang magsisilbing batayan hinggil sa pagbuo ng panukalang Bangsamoro Development Corporation. Ayon kay Floor Leader at COR Chair Elijah Dumama Alba, mahalaga ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga national stakeholders upang matiyak na ang ipinapanukalang balangkas ay naayon sa mga pambansang pamantayan. Dagdag pa rito, inirekomenda rin ng mga kinatawan mula sa Governance Commission for GOCCs ang pagsasagawa ng feasibility study upang magsilbing gabay sa paghahanda ng panukalang batas. May mga initial discussions kami among members of the committee pero nothing will be set on stone until and unless meron meeting yung committee, no? Pinag-iisipan yung tungkol doon sa pagiging holding company niya, na pagkakaroon niya ng industrial enterprise. So sa industrialization, holding, real estate, financing and investment. So yun pa lang yung nakikita namin based on the best practices that were shared by the national GOCCs. Kasunod nito, sinimulan na rin talakayin ng Committee on Rules sa committee level ang 3 panukalang batas, kabilang na rito ang Bangsamoro People's Initiative Act, Bangsamoro Petitions Act at ang implementasyon ng English-Arabic signages. Ipinagpatuloy rin ng komite ang talakayan hinggil sa panukalang pagbuo ng Lake Lanao Management Act. Inihayag din ng mga mambabatas ang kanilang hangarin na maisabatas sa lalong madaling panahon ang mga iminumungkahing batas na magtataguyod ng inklusibong pamamahala at pangangalaga ng kalikasan. Ayon pa sa komite, magpapatuloy ang mga serye ng konsultasyon sa mga susunod na buwan sa Cotabato City at sa Tawi-Tawi.